Magandang gabi mga kamoyski. Nandito na naman tayo sa panibagong kwento ng crime at horror. So mga kamoyski, meron tayong bagong kwento. Tungkol naman to sa nangyari sa Amerika ulit. Ang pangalan ng kwento na to ay based sa nangyari sa totoong buhay. This is a true story. If narinig nyo na ang pangalang Amityville. So, maraming paranormal na nangyayari doon. Pero ang kukwento natin ay regarding sa massacre na nangyari doon bago pa nagkaroon ng paranormal. So, ang kwento ng Amityville Horror ay kilala bilang isa sa pinakakanyag at kontrobersyal na kwento ng paranormal na nagmula sa tunay na insidente at umusbong bilang isang alamat. So naging alamat to kasi maraming kababalagan na nangyari dito sa sa aking nabasa. Maraming pinatay. Ang pumatay yung ama o yung haligi ng tahanan. So umpisa na natin ang kwento. Ang massacre ng DeFeo family. Ang ugat ng lahat ng nagsimula noong November 13, 1974 nang si Ronald DeFeo Jr., isang 23 taong gulang na lalaki, ay walang awang pinatay ang kanyang buong pamilya habang sila'y natutulog sa kanilang bahay sa 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Ang kanyang mga magulang at 4 na kapatid ay lahat binaril gamit ang isang high-powered rifle. Ang mga biktima ay natagpuan na nakaharap sa pababa sa kanilang mga kama. Kahit na ang mga putok ng baril ay malakas, walang sino man sa bahay ang tila gumising o nakapagtangkang tumakas, na nagdulot ng maraming tanong. So yun, ang nangyaring massacre, habang tulog yung pamilya niya, pinagpapatay niya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak na yun. So, tuloy na natin ang kwento. Si DeFeo ay nahatulan sa 6 na kaso ng pagpatay noong 1975. Sinasabi niya sa korte na siya ay inutusan ng mga boses. Boses ng ano? So, may naririnig siyang boses na parang may bumubulong, patay niya yung pamilya niya. Ganon ka-haunted yung house na yun. Pero according dun sa nabasa ko, yung house na yun bago sila lumipat, kasi binili nila yung house na yun na medyo mura. So sinabihan sila nung nagbebenta ng lupa ron na mag-ingat kayo kasi yung dating nakatira dyan, merong nararamdaman na na paranormal. Hindi sila niniwala kasi nga parang skeptic na yung taong mga tumira ngayon, si DeFeo family. So ayun ang sabi niya sa korte, na may bumubulong daw na boses sa ganyang tenga, napatay niyang kanyang pamilya. Ito ang nag-udyok sa paniniwalang ang bahay ay sinapian o kinasangkutan ng supernatural na power. So may nga yung bahay na yung haunted siya. Pagkalipas ng 1 taon noong November 1975, ang pamilya Lutz ang binubuo ni George Cathy at ang kanilang 3 anak ay lumipat sa bahay na 112 Ocean Avenue sa Amityville. Sa kabila ng nakakatakot na kasaysayan nito, binili nila ang bahay sa halagang $80,000 dahil ito ay isang magandang deal para sa isang napakagandang ari-arian. Gayunpaman, nakalipas lamang ng 28 days, bigla na lang iniwan ang bahay, iniwan ang karamihan sa kanilang ari-arian at nagsabing nakaranas sila ng kakatakot-takot na paranormal activity. So yun, yung sumunod na owner, binili yung house.
sa halagang 80,000. Pero hindi pa umabot ang isang buwan, umalis na sila kasi may nakakaramdam sila na paranormal. So yung paranormal na naramdaman nila ron sa bahay na yun, meron silang naamoy na misteryo. Hindi mapaliwanag na mabahong amoy na lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng bahay. Tapos meron silang nararamdaman or meron silang nahawakan sa pader na sa hagdan na tila naglalabas ng burning likido. Tapos yung ama ng tahanan, yung bagong owner, si George Lutz, ang padre de bapel niya ay nagsimulang maging irritable at obsessed sa pananakit. Pagpapainit ng bahay, nagiging malamig daw ang bahay kahit na naka-on ang heater. Tapos ayon sa kanila, nakakarinig sila ng malalakas na ingay tulad ng mga pintuan sa biglaang bumubukas at nagsasara. Si Messi, ang kanilang anak na babae, ay nagsabing may kaibigan siyang nakikitang baboy na may malalaking pulang mata na tinatawag niyang Judy. Pero yun mo yun, grabe yung paranormal yun. Nakilabutan ako yung binabasa ko yun. Ganun ka, haunted yung house nila. Tapos sinabi ni Cathy Lutz na minsan siyang lumutang sa kama. Grabe. So nagkakaroon ng rito, activity na mga demonic na to eh. Tapos may nakita silang mga bakas ng malaking hayop sa kanilang likod bahay kahit walang alagang hayop. Ang mga membro ng pamilya ay nagsabing nakakita sila ng anino at ugis ng mga espiritu. So yun yung tingin ko nagpaparamdam yung pamilya na pinatay nung ni Nephew Jr. So ayon naman sa investigasyon nila Ed Saloring Warren, so kilala tong mga paranormal investigator, sinabing ang bahay ay may diabolic presence. So nagpakita sila ng mga larawan ng sinasabing multo ng isang bata sa bahay. Maraming skeptics ang nagsabing gawa-gawa lamang ang kwento ng Lutz family para kumita sa mga libro at pelikula. Biruin mo yun, marami talaga skeptic hanggat hindi mo nararamdaman yung pagpaparamdam ng mga kaluluwa sa mga demonic entity. Ang mga ilang pamilya ng Lutz ay nagsasabing totoo ang kanilang naranasan, ngunit ang iba ay kinwestiyon ng kanilang motibo. Si William Weber, ang abogadong si Ronald Nephew Jr., nagsabing siya ang mga Lutz nag-imbento ng kwento upang kumita ng pera. So yun, akala nila kwento-kwento lang, pero totoong nangyayari yun kasi maraming nagtangka na pumunta ron sa bahay ng Nephew family na haunted. So ang bahay ng amenity binanatili pa rin, ngunit na-renovate na ito ang tsura. Ang address ay pinalitan upang maiwasan ang pagdagsa ng mga turista. Kasi isa nito ay nagpatuloy bilang bahagi ng pop culture. So sa mga paranormal na horror. So sana mag-enjoy kayo mga kamoyski sa aking bagong kwento. Follow nyo lang ako sa TikTok sa mga susunod na upload ko. Maraming salamat.